PNR South Long Haul Project, kilala rin bilang Bicol Express, ay isang 577 kilometrong railway mula Metro Manila hanggang Bicol. Dahil binawi ang pautang mula sa China, ang proyekto ay sumasailalim sa muling paghahanap ng mga bagong pondo mula sa ibang bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Naghahanap ngayon ang Pilipinas ng pondo mula sa Estados Unidos upang buhayin muli ang PNR Bicol Express, South Long Haul Project, matapos kanselahin ang aplikasyon para sa pautang mula sa China. Dahil sa mga isyu sa pautang ng China, ang gobyerno ng Pilipinas ay kasalukuyang nakikipag-usap sa iba pang international funders at bansa, tulad ng Japan, South Korea, at India, upang pondohan ang malaking bahagi ng riles mula Calamba hanggang Bicol. Tinatayang aabot sa 175.32 billion pesos, may kabuuang haba na 557 kilometro mula sa Sucat, Muntinlupa City hanggang Matnog, Sorsogon. Layunin nito na muling i-konekta ang Metro Manila at rehiyon ng Bicol upang mapabilis ang biyahe at mapalago ang ekonomiya sa Timog Luzon. Planong magkaroon ng 33 stations at magsisimula sa Sucat, Muntinlupa o Calamba, Laguna, dadaan sa Batangas, Quezon, hanggang makarating sa Matnog, Sorsogon. Matatandaan, humihingi ang China ng premium rate na 3% interes kada taon, na itinuturing na masyadong mataas kumpara sa ibang bansa. Nakaapekto rin ang patuloy na alitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea sa mga kasunduang pang-imprastruktura. Lumalapit ang pamahalaan sa mga institusyon tulad ng US International Development Finance Corporation, DFC, upang maging bagong backer ng proyekto. Interesado ang US na pondohan ang mga riles sa bansa upang palakasin ang trade network at regional supply chains ng Pilipinas. Habang naghahanap ng banyagang pondo para sa pangmatagalang proyekto, nagpanukala ang PNR ng 11.46 bilyong pesos budget para sa 2027. Gagamitin ito sa pagkukumpuni, ballasting, pagbili ng 3 bagong train sets, at pag-upgrade ng kasalukuyang riles sa pagitan ng Calamba, Laguna at Legazpi, albay para pansamantalang maibalik ang commuter at cargo operations. Kapag natapos ang buong modernisasyon, aabot sa 160 km per hour ang bilis ng mga pampasaherong tren at 100 km per hour para sa kargamento. Babawasan nito ang biyahe mula Maynila patungong Bicol ng hanggang 80%, mula sa dating 14 hanggang 18 oras sa bus ay magiging 4 hanggang 6 na oras na lamang. Dahil nakansela ang loan mula sa China Exim Bank, naantala ang orihinal na timeline, noong huling bahagi ng 2025, kinwestiyon din ng Commission on Audit, COA, ang DOTR sa pagkaantala ng 175 billion pesos project na ito. Sa naunang plano, aniya ay magkakaroon ng 9 na bagong istasyon ng tren mula Paco sa Maynila hanggang sa bayan ng Matnog sa Sorsogon, na umaabot sa 683 kilometro ng mga bagong yari na riles na sumusunod sa mga internasyonal na pamantayan. Ang 9 na istasyon ng tren na itatayo bilang Paco, FTI, Los Baños, Lucena City, Gumaca, Pili, Naga, Legazpi, Camalig, Sorsogon City at Matnog. Ang PNR ay naghahanap ng isang kontratista na kukuha ng 19.64 milyong pesos proyekto para sa pagtatayo ng mga bakod para sa right-of-way, ROW, sa San Pablo,
Laguna para sa PNR South Long Haul Project. Ang kontratista ay bibigyan ng 170 araw upang makumpleto ang pagbabakod, na isa sa mga mahalagang gawain upang matiyak na malinis ang row hanggang sa magsimula ang aktwal na konstruksyon. Sinabi ng PNR na ang South Long Haul ay isang malaking tiket na proyekto na nangangailangan ng mas mataas na pamantayan ng pamamahala ng site. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad ng mga ari-arian sa kahabaan ng row. Kasalukuyan ding ginagawa ang North-South Commuter Railway, NSCR, na magkokonekta sa Clark at Calamba. Ang mga lumang riles mula sa Alabang-Calamba segment ay babaklasin at ililipat sa South Long Haul Project upang magamit doon. Dahil ang linya nito ay dadaan sa malalaking bahagi ng Laguna, Quezon, Camarines Sur, at Albay, magsisilbi itong maasahang alternatibo sa mga pampublikong sasakyan, mapapadali ang pagdadala ng mga produkto, kargamento, at mga pasahero, na magpapalakas sa turismo at kalakalan sa pagitan ng mga probinsya at Metro Manila. Suspindido muna ang mga biyahe ng PNR sa Metro Manila hanggang matapos ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway, NSCR, na target mabuksan sa pagitan ng late 2028 hanggang early 2029. Ang suspensyon ay ipinatupad upang bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway, NSCR, project ayon sa PNR. Ang pagtigil ng operasyon sa Metro Manila ay tatagal ng 5 taon, at target nilang maibalik ang serbisyo sa huling bahagi ng 2028 o unang bahagi ng 2029. Ang pagpopondo sa mga proyektong pamprastruktura sa ilalim ng programang Build Better More ng kasalukuyang administration ay naging sentro ng matinding kontrobersya dahil sa mga isyu ng sistematikong korupsyon, ghost projects, at pagkansela ng mga dayuhang pautang. Ang pinakamalaking ugat ng kontrobersya ay ang pagkabunyag ng malawakang korupsyon sa mga proyektong kontrabaha o flood control ng Department of Public Works and Highways, DPWH.